2, 1. Hi, hello mga kanguso. So for today's video, tayo po ay gagawa ng 1 week meal. Ayan, so unahin natin na prituhin yung aking galunggong. So ayan, budget meal ito guys. Kaya naman, ayan, ipakita ko sa inyo kung paano ako magluto nung for 1 week na lutuin. Ayan, lalo na ngayon may estudyante tayo, pasukan na naman. So ayan, so mura lang yung ating budget meal for 1 week. Ayan. So, naprito ko na siya. Sa isa naman na kawali, magisa tayo ng bawang. Ayan. So, madali ang video ito guys. Pinas forward ko na siya para makaabot tayo sa 30 minutes na kota ko sa minutes. Ayan. So, magisa tayo ng bawang sibuyas dahil gagawa tayo ng munggo. Dahil kapartner siya ng galunggong na pinirito. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng luya. Ayan, so mawala yung ano niya dyan, lansa. Ayan. So next, igisa naman natin yung ating giniling. Ayan, yung ating giniling. Pork giniling siya. So, ayan. So sa paggawa ng munggo, kanya-kanya tayong diskarte. Ayan. So basta masarap siya at masustansya dahil sa ating mga chikiting. Ayan. Ayan, so naglagay ako ng ground black pepper and then salt. Ayan, so tansyahan lang yung ating paglalagay ng seasoning. Ayan, magic sarap yung gamit ko. And then, ayan, igisa lang natin dyan sa ating kawali. So, konting mantika lang yung nilagay ko dyan. Ayan, so mix natin. And then, nag-ready din ako ng kumukulong water para mabilisan yan. Ayan, so kumulong water na yung aking nilagay at lagyan natin ng chicken cubes. Ayan. So, para masarap yung ating soup or sabaw. Ayan. So, mabilis lang yan. And then, yung munggo, pinakuluan ko na din ng ilang minuto para paglagay natin sa water na kumukulo. So, ready na siya. Hindi na matagal yung ating video. Ayan. So, mabilisan yan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung munggo. Pero, pinakuluan ko na siya. Ayan, takpan natin. Ayan. So, kapag kumulo ulit, ayan, ilagay na natin yung ating siomai. So, gusto ko kasi sa munggo or anything na soup, mayroon siyang siomai na nilalagay ako kasi masarap siya. So, naglagay ako dyan ng dahon sili. So, optional, pwede kayong gumamit ng ampalaya na dahon. Ayan. So, next, ayan, luto na siya guys. So, mabilisan lang video natin yan. So, kapartner yan, galunggong na pinirito. Ayan. So, ayan. Day 2. Ayan. So, gagawa tayo ng paksiw na galunggong. Galunggong pa rin dahil 1 kilo yung binili ko. Ayan. Lagyan natin ng water, ng suka, dato puti o kaya silver swan. Kahit anong brand. Lagyan natin ng 1 tablespoon sugar or 1 teaspoon na sugar. Ganyan. And then, maglagay tayo dyan ng pamintang buo. Maglagay rin kayo ng seasoning, optional. And then, bilip. Ayan, so mabilisan lang naluto natin yan mga kanguso. Maglagay tayo ng luya. Pinipit na luya ang nilagay ko. Ayan, yung aking bawang. And then, yung aking sibuyas. And then, syempre, maglalagay ako ng vegetable oil. Kung walang vegetable oil, canola oil. Wag lang yung palm oil. Para hindi sasakit yung mga rayuma natin. Dahil sa minsan, may edad na yung kakain. So, tatakpan natin siya. And then, ayan, kumukulo na ang aking paksiw na galunggong. So, after nyan, maglagay tayo ng salt. So, ayan, dahil kumukulo na siya, ilagay na natin yung ating talong. So, syempre, haluin natin ng saglit at tatakpan ulit natin hanggang sa kumulo ulit yan. So, ayan, takpan nga natin. And then, pagkulo ulit, ayan, open natin. Pwede kayo maglagay dyan ng sili haba. Ayan, so maglagay tayo ng pampalapot, cornstarch. Ay, yung kayo na bahala magtansya kung gaano karami yung pampalapot na ilalagay ninyo. Sa akin, kunti lang. Ayun, takpan ulit natin. Ayan, maya-maya luto na yan mga kanguso. Ayun, meron na tayong
paksiw na galunggong. Ayan. So, tikman nyo muna bago nyo i-serve. Ayun, mabilisan na. So, luto na siya. And then, ayun na, ang sarap niya dahil may talong. So, yan, day 3. Ayun, so day 3 naman tayo. Mag-isa tayo ng sibuyas. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, gulay. Ayan. So, para nagtitipid tayo sa ulam, gulay naman ang gawin natin, pero mas masustansya na siya dahil ampalaya yan. So, ang isasawag natin dyan is itlog. So, isang piraso lang ng itlog, isang pirasong ampalaya. So, kayo ay nagtitipid. Ayan na, mayroon na tayong gulay na ampalaya. So, wala nang baboy dyan, walang karne. So, ayan. Sapat na yan na isang itlog para sa isang ampalaya na maliit. Ayan. Pwede na rin kayong maggamit ng tinapa or dried fish. So, pwede kayong mag-add ng seasoning para mas malasa. So, ayan na nga, luto na yan. Serve na natin. Ayan, day 4 na tayo. So, ayan na nga mga kanguso. Ayan, day 4 na tayo at gagawa tayo ng escabeche. Ayan, isda. Isda ulit. Dahil sa mga nagtitipid tayo. Kasi ang mahal ng baboy, ng karne. Ayan, so sa isang wok, nagpakulo na ako dyan or nagprito na ako dyan ng isda. At sa kabilang kawali naman, nagisa na ako ng bawang. Isunod ko na dyan ang sibuyas. So, hindi ko na naipikita sa inyo yung isda dahil kanina nagprito na tayo. So, mabilisan na nga yan. Ayan, so kapag na na natin yung sibuyas bawang, isunod na natin dyan ang kamatis. Ayan. So, kamatis na mapula. Kasi masarap yung mapulang kamatis dyan kapag nagagawa tayo ng escabeche. Ayan. So, ayan yung mga ingredients na ginamit ko. Ayan. So, i-mix lang natin. Mag-gisa-gisa tayo dyan sa kawali. Ayan. So, maglagay tayo ng water. Tamang-tama lang na water yung nilagay ko. Hindi man kailangan na marami. So, tansyahan lang yan mga kanguso. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo magtipid sa ulam. Ayan. So, kapag kumulo na siya, maglagay tayo ng pork cubes. Pwedeng wala. Pwedeng mayroon. Pero mas masarap mayroon dyan. Kahit kalahati lang. So, maglagay tayo ng kunting asukal, brown sugar. Depende kung anong gusto nyong sugar. Basta, manamis-namis ang luto na na yan. So, maglagay tayo ng bilip. So, kahit isang piraso lang. Ayun. So, ayan. Mamaya, lagyan natin ng dato puti. Pwede rin silver swan. Suka. Ayun. Para magbalanse yung lasa niya. Yan ang pambalanse dyan. Sugar and suka. Ayun. So, wag natin muna na halukayin. Maglagay tayo dyan ng ground black pepper. Yun ba yun? And then, isunod natin dyan ang salt. Ayan, halo-haloin lang natin ang ganyan. Imekos-mekos na natin yan. Sunod na, ilagay na natin yung isda. Ayan yung pinirito natin kanina na isda. Ayun. Tipid na ulam yan mga mamshi, mga kanguso. Tipid na tipid. Dahil yung ginawa lang natin na ulam is ampalaya, tsaka munggo. Ayan. And then mamaya, sa dulo ng video, mayroon akong ginawang sayote. So, ayan na nga yung ating ulam. O, kasya na sa 4 o 5 person. Takpan natin yan. So, kumukulo na siya. Ayun, luto na ang ating ulam. So, lagay natin ng pampalapot. For sure, masarap yan dahil ako nagluto. Ayun. Sa aking mga kids. Ayun.
Yun, ang daming process sa pagluluto. So after nyan, naluto na natin yan. Ayan. Alukay na natin yan. Ayan. Diba? Luto na yan mga guys. Luto na siya. Tikpan na natin. Ay sus, ilipat na natin sa serving plate. Ayan yung aking bowl at tayo gutom na. Ayan. So, ang sarap niyan. Mapaparami ang ating pagkain dyan. So, ayan mga kamamshi, dahil paborito ng mga chikiting. So, nag-ihaw ako ng chicken. Ayan yung ating D5. Ayan. So, ihawin natin yung chicken wings. Ayan na. So, hindi ko na napakita sa inyo. Basta nag-ihaw ako. Next. So, ayan naman. Balik tayo sa dilis. Dried fish. Ayan. Katapat niyan siningag. Dahil yan naman ang gusto kong ulam. Ayan. So, next. So, ayan mga kanguso, day 7 na tayo. Ayan, so gumawa ako dyan ng sayuti na gulay. Ayan, so syempre, gagawa muna tayo ng itlog kasi kinagabihan ko na yan, inulam namin. Ayan, nag-ano ako dyan ng egg. Sunny side up na egg. Ayan, so papairan natin yan ng mantika. Para hindi na kailangan ng sobrang mantika, pahiran lang natin. Ayan. So, nag-side up ako dyan ng egg. 2 egg dahil 2 lang naman kami dito sa bahay nakakain. Ayan. So, ayan. Pagkatapos nyan, mayroon ako dyan na ininit na kakanin. Dahil nga, minsan, pag sa gabi ayaw ko nang kumain. So, ay dahil nagtitipid tayo, ayan na nga, yung ating iuulam. So, pwede mo yan gawing umaga. So, di naman ako masilan sa pagkain. So, pwedeng ulamin yan sa gabi. Ayun. So, that's it guys for today's video. Thank you for watching. So, ayan na nga mga kanguso ang ating challenge na 1 week na ulam idea. So, sobrang tipid. Ayan. So, shout out to all my members, my viewers, and all my supporters. God bless.